hindi dapat ako sumuko. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko habang nakatayo sa harapan ng building. Paulit-ulit ko ring binasa ang nakasulat na close na daw ang audition. What the heck lang? Hindi dapat to mangyari. Hindi dapat ako masaraduhan ng audition. Napatingin ako sa orasan ko. 5:30 na ng hapon. Nasampal ko na lang ang noo ko dahil naalala kong hanggang 5 o'clock nga lang pala ang last hour ng audition. I came this far. Nagamit ko na ang mahiwagang bra ni Lola at hindi na ako hihinto. Hindi ako makakapayag na hindi ako matanggap sa audition na to. Besides, gusto ko rin makapasok sa commercial para malapitan ko si hero ng buhay ko. Ito lang ang nakikita kong dahilan para mangyari ang matagal ko ng pangarap. Saka, ang makukuha kong pera mula rito ay tiyak na malaki. Alam kong sapat na iyon para mapunan ko ang mga problema ko. At sapat na rin siguro para mapalitan ko ang kalahating milyon na binayad ng walang yang Travis Angelo na iyon. Coco. Kaya mo yan, pagpapalakas ko ng loob sa sarili ko at itinaas ko pa ang kanang kamay ko. Nang ma-realize kong parang syunga ang ginawa kong pagtaas ng kamay agad ko na itong binaba at tumingin sa paligid kung may nakakita ba sa ginawa ko. Mabuti naman wala. Diyos ko, Coco. Umayos ka. Magandang imahe ang nasa mukha mo ngayon. Huwag mong papangitin. Isang malaking gusali tong nasa harapan ko na may malawak na bakuran. May mataas na pader na nakaharang sa paligid. Kung aakyatin ko yun puno na nasa gilid magagawa kong makatungtong sa may mataas na pader at makakapasok ako sa loob ng gusali. Tapos, hahanapin ko yun studio kung saan ginanap ang audition saka makikiusap na humabol ako. Hindi ko siguradong papayagan nila ako sa pakiusap ko pero wala namang mawawala kung susubukan ko, di ba? Naglakad na ako papunta sa may mataas na puno. Hindi ako takot umakyat sa mga puno dahil noong bata ako palagi akong nasa puno. Tinatawag pa nga akong kapre o unggoy ng mga kalaro ko dati dahil dun, ay inggit lang sila dahil hindi sila makaayat sa puno noon gaya ko. Pero ang tangi kong problema ngayon ay paano ko to akyatin dahil naka-heels ako. Nag-isip ako at biglang napangisi dahil sa ideya na pumasok sa utak ko. Tinanggal ko ang 2 heels na suot ko saka ito nilagay sa bag ko. Tumingitingin pa ako sa paligid kung may tao bang dadaan at mabuti naman wala pa rin. Oh, Papa Lord. Hindi ako magnanakaw, ha? Magtitrespassing lang. Alam mo yan. Saksi kayo sa mga gagawin ko. Hinigpitan ko na ang bag ko saka nagsimulang kumapit sa puno at dahan-dahan ng umakyat. Mabuti na lang din talaga hindi basa tong puno kaya madaling kapitan. Ilang sandali pa ang lumipas at nasa tuktok na ako ng puno. Natatanaw ko na rin ang nasa likod ng bakuran. Isang malawak na garden pala ang nasa likod ng gusali na to. Kumapit ako ng mahigpit sa bawat sanga na hinahawakan ko para makaabot sa may mataas na pader. Ang hirap abutin dahil medyo malayo ito pero dahil sa hindi ako sumuko nahawakan ko na rin ang pader. Kumapit ako ng pagkahigpit-higpit sa katuluyan ng humiwalay sa sanga na sumusuporta sa akin. Inipon ko naman ang lahat ng lakas ko saka umakyat sa mataas na pader. Oh, Diyos ko! Mukha na talaga akong unggoy sa ginagawa ko. Nang makakuha na ako ng sapat na lakas umakyat na ako sa may pader. Okay. Paano ako bababa ngayon dito? Tanong ko sa sarili ko nang makatungtong na ako sa taas ng pader. Medyo mataas pala tong pader na to at tiyak masasaktan ang paa ko kapag tumalon ako papunta sa ibaba. Kailangan ko nang makababa hanggang wala pang tao sa bakuran na to. Talunin ko na lang kaya? Tinatanya ko ang sarili ko kung kakayanin ko ba tong talunin saka ako pumikit para magdasal. Papa Lord, wag sana akong masaktan sa pagtalon. Gabayan niyo ako, please. Ngayon lang gagawin tong trespassing na to and promise mag-aalay ako ng bulaklak bukas sa simbahan. Minulat ko na ang mga mata ko at tatalo na sana nang may bigla akong naalala sa isipan ko. Kulit! Anong ginagawa mo dyan? Baka mahulog ka. Tignan mo ako, Ron, oh. Ang taas ko. Hindi mo kayang umakyat dito sa puno. Blee! Blee! Bumaba ka na dyan. Baka madisgrasya ka, kulit. Ang kulit mo talaga. Dali na. Ayoko, nagsasayaw-sayaw pa ako sa maisanga ng puno at dahil sa sobrang likot ko, bigla itong nabali at nahulog ako sa lupa.
Pero ilang sandali na ang lumilipas hindi ako nakakaramdam ng sakit. Ang inuupuan ko pa ay sobrang lambot. Nang mapatingin ako sa inuupuan ko biglang nanlaki ang mga mata ko. Diyan pala ni Ronron ang inuupuan ko. Nakahiga siya sa lupa at nakapikit. Siya pala ang nahulugan ko. Sinalo pala ako ni Ronron para hindi ako masaktan. Ron! Buhay ka pa ba? Patay ka na? Ron! Magsalita ka, tinapik-tapik ko pa ang pisngi niya. Bigla niyang hinuli ang dalawang kamay ko saka minulat niya ang mga mata niya at mumiti, wag na wag ka nang aakyat ng puno, Colette ha? Mabuti na lang nasalo kita, nakangiti niyang sabi sa akin habang nakahiga pa rin sa lupa. Ang kulit mo talaga. Ayaw mo na ako maging friend kasi makulit ako, naiiyak na tanong ko. Siyempre, hindi, sagot niya i-friends tayo habang buhay. Paglaki natin at kapag yumaman ako papakasalan kita. Heh! Ang pangit mo, Ron. Akala ko ba ang gwapo ko? Sabi mo nga mag-artista ako, nakangisi niyang sagot, basta wag ka naakyat sa puno, ha? Mukha ka kasing unggoy, saka siya bumalalas ng tawa habang nakahiga sa lupa. Napatitig ako sa kawalan ng bigla kong maalala, yun isa sa mga pangyayari noong bata pa ako. Kung saan naging kaibigan ko yun pinakagwapong lalaki na nakilala ko sa tanang buhay ko. Hindi ko na namalayan na ang dami ko na palang iniisip. Katulad na nasa na kaya yun kaibigan ko na yun? Buhay pa kaya siya? Hindi ko rin matandaan ng maayos kung bakit isang araw hindi na kami nagkita. Kahit anong pilit kong alalahanin at halukayin sa isipan ko wala na akong matandaan. Miss, anong ginagawa mo dyan? Baka mahulog ka, bigla akong napatingin sa may pintuan at may nakita akong isang matangkad na lalaki na nakashade. Nagmamadali siyang pumunta sa akin. Miss, bumaba ka dyan. Baka mahulog ka. Delikado, sabi niya sa akin habang nakatingala. Ron, mahina kong pagsasalita. Biglang umikot ang paningin ko and the next thing that I knew bumagsak na ako sa may lupa. Nakarating na ako sa may bakuran ng gusali. Ouch! Ang sakit ng ankle ko, pag-angal ko sa sarili ko dahil biglang nag-twist ang ankle ko. Ouch! Ang sakit. Napatigil ako sa pagsasalita dahil sa narinig kong boses. Pagtingin ko likuran ko nakaupo pala ako sa tiyan noong lalaki kanina. Nakahiga siya sa may lupa. Natanggal na rin yung suot niyang shades, kaya mas lalo akong naloka nang makita ko ang kabuuhan ng mukha niya. Heron, kinakabahang pagbanggit ko sa pangalan niya. Si Heron pala yun lalaki kanina. Si Heron din ang nahulugan ko at sumalo sa akin ngayon. Halos manlamig ang buong katawan ko nang mag-sink in sa utak ko na inuupuan ko ang tiyan niya. Napatingin sa akin si Heron ng matagal bago ngumiti saka nagsalita, wag na wag ka naakyat ng puno, ha? Mabuti na lang nasalo kita, nakangiti niyang sabi sa akin. Magsasalita pa sana ako kaso biglang nagdilim ang paningin ko. Nawalan ako ng malay dahil sa sobrang kaba. Bakit? Bakit sa ganitong eksena pa kami magkikita ng artistang lalaki na pinapangarap ko? Bakit kahit ang ganda ng mukha ko ngayon may kasyungaan pa rin akong taglay? At tuluyan na akong bumagsak sa lupa. Taray, di ba? Nakapagmonolog pa ako bago tuluyang mahimatay. Lols. Napamura na lang ako nang biglang nawalan ng malay tong babae na nakita ko kanina na nasa taas ng bakuran. Hindi ko alam kung anong nangyari at kung bakit nasa tuktok siya ng mataas na pader na yon. Mabuti na lang nasalo ko siya bago siya tuluyang bumagsak sa lupa pero ang pinagtataka ko kung bakit siya nawalan ng malay ngayon. Did she hit her head? Obviously not. Napaupo kasi siya sa tiyan ko nang bumagsak siya. Miss? Miss? Ayos ka lang, tinapik-tapik ko ang pisngi niya pero hindi siya umimik. Shit, muli akong napamura. Tumayo ako at yumuko saka siya binuhat. Napatingin ako sa paanan niya at nagulat ako nang wala siyang suot na sapatos o sandals man lang. Seriously? Nakayapak talaga siya. Tumitig ako sa mukha niya. Mukha siyang anghel habang nakapikit. She has long eyelashes, too. Yun pinkish niyang lips. I gulp. Ano ba tong mga pinag-isip ko? Putya ka, Heron. Pull yourself, will ya? Mabilis na akong tumakbo papasok ng building at papunta sa dressing room ko para ihiga sa maayos na higaan tong babaeng mukhang angel na nahimatay.
Who's she? Tanong sa akin ng stylist ko soon makapasok ako sa dressing room ko. I do know, sagot ko sa kanya nang mailapag ko sa desenteng higaan si Emma Trespassers. Nakita ko siya sa may taas ng pader, tapos bumagsak siya sa akin at nawalan siya ng malay. Trespasser ata to, natatawa kong sabi kay Mimi. Binitawan niya yung damit na inaayos niya saka lumapit kay Emma Trespassers at tumitig. Grabe ka naman, Heron. Trespasser ka dyan, natatawa niyang sagot, ganyang mukha ba trespasser? Ang ganda-ganda ng mukha niya, oh. Mukhang anghel. Mas maganda pa siya sa mga nagiging leading lady mo. Tapos yun kutis porselana. Hindi ba to model? Baka pwede natin to ipasok sa commercial na gagawin mo. Shrug, hindi ko alam. Ngayon ko lang nakita ang mukha niya, I answered and let out a sigh. Was supposed to relax pero ito pa ang nangyari. Sana naman walang nangyaring masama sa kanya. Mukhang wala naman, sagot ni Mimi, mukhang nakatulog lang siya. Pero ang ganda talaga ng babae na to, gusto ko isuot sa kanya yung mga nagawa kong damit. Gosh! Mukha siyang manika. Totoo yun sinabi ni Mimi. Mukha talagang manika tong babae na to, pero ang nakakapagtaka lang dahil anong ginagawa niya sa taas ng pader na yun. To think ang taas-taas ng pader na yun tapos naakyat niya. Para siyang unggoy. Natawa na lang ako. Napakagandang unggoy naman ng babaeng to. Nakatitig lang kaming dalawa ni Mimi sa kanya nang bigla itong tumayo mula sa pagkakahiga niya. Tapos tumingin-tingin pa siya sa paligid na parang nagtataka. Kahit medyo magulo ang ayos ng buhok niya, hindi nabawasan ang ganda ng mukha niya. Oh, gising ka na pala. Ano nangyari sa'yo? Pagsasalita ni Mimi sa kanya. Asan ako? She answered confusedly. Anong nangyari? Lumapit ako sa kanya, nasa tuktok ka ng mataas na bakod kanina at nahulog ka sa akin. Bigla siyang napatingin sa akin at nanlaki ang mga mata niya. Nang magsalita ako, bigla kang nawalan ng malay, ngumiti ako. Nasa heaven na ata ako, wala sa sarili niyang pagsasalita habang titig na titig sa akin. Gosh, ang gwapo mo talaga, Heron, huli niyang sinabi sa kamuli na naman siyang nawalan ng malay. Bakit siya nawawalan ng malay kapag nagsasalita ako? Nakakaantok ba boses ko? Miss, tinapik ko iyon pisngi niya oy. Miss, pero hindi na siya umimik at tuluyan na naman nakatulog. Mukhang fangirl mo yan, Heron. Biglang nahimatay nang makita ka, ay natatawang sabi ni Mimi. Swerte mo, ha? Ang ganda ng babaeng to, pang beauty queen ang beauty at katawan. Napailing-iling na lang ako dahil sa sinabi ni Mimi. I do not care kung sino pa ang babaeng makita ko. O kung gaano pa kaganda at kaseksi ang makilala ko. Matagal na akong may pangako sa sarili ko na sa isang babae ko lang ilalaan ang pagkatao ko. Ang puso ko at ang buong existence ko. Ang babaeng unang tumanggap kahit walang-wala ako at patapon ang buhay ko noon. Kay kulit lang ng buhay ko. Ano ang gagawin mo kung magising ka na lang bigla na nasa harapan mo na ang lalaking matagal mo nang pinagpapantasyahan sa buhay mo? Ano ang gagawin mo kung paggising mo ang lapit-lapit mo na sa pinakasikat at pinaka-hot na artista ngayon sa Pilipinas? Ano ang sasabihin mo kung sa pagmulat mo ng mga mata mo, nasa isang kwarto lang kayo ng lalaking lagi mong pinapanood ang mga movies at teleserye niya sa GIF? At ano ulit ang gagawin mo kung pwede mo nang mayakap, mahalikan, mayapos, makapag-take ng selfie ang dream guy mo na hindi mo naman malapitan dahil sa mga bodyguard niya kapag nasa school kayo? Last na. Ano ulit ang una mong gagawin kapag sa pagmulat ng mata mo nandyan na sa harapan mo ang lalaking pinagpapantasyahan ng mga kababaihan at federasyon ng mga beki sa buong Pilipinas? Hindi mo alam? Exactly. Hindi ko rin alam. Halos manginig ang buong katawan ko nang sa pagmulat ng mga mata ko nakita ko si Heron Del Valle na nag-aayos ng mga damit na nasa harapan niya. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi niya alam na nagising na ako. Kanina, akala ko nananaginip lang ako na kasama ko raw si Heron at siya rin daw ang lalaking sumalo sa akin nang mahulog ako sa may mataas na pader na iyon. Pero mukhang hindi iyon panaginip dahil nandito nga sa harapan ko, tong gwapo at hot na artista na matagal ko nang pinagpapantasyahan. Hindi ko pinapahalatang gising na ako. Sa tuwing lilingon siya sa akin, bigla akong pipikit at magkukunwaring tulog. Diyos ko! Hindi ko napaghandaan tong araw na to. I never imagined this whole thing. Teka, parang tinagalog ko lang, kasi naman todo kabog ang dibdib ko ngayon.
Kahit nakahiga ako feeling ko nanlalambot na ang magkabilang tuhod ko sa katotohanang nasa harapan ko lang si Heron. Diyos ko! Si Heron yan! Heron Del Val. Heron, ang number is sa hottest actor ng Pilipinas. Gusto ko mag-fangirl ngayon. Gusto kong kurutin ang magkabilang pisngi ng gwapo niyang mukha. Gusto kong mag-sign of the cross right in front of his gorgeous face. Pero wag na lang. Alam kong sa oras na ginawa ko yun mahihimatay lang ako. Ngayon niyang nakatalikod pa lang siya sa akin, halos sumayaw-sayaw na ang puso ko. Paano pa kaya kung magkatinginan kaming dalawa? Eddie, natunaw ako at nahimatay na naman ako for the third time. Nakatalikod pa rin siya sa akin habang nag-aayos ng mga damit niya. Itinaas ko ang kanan kong kamay para kunwari inaabot ko siya. Ang lapit mo na sa akin pero parang ang layo mo pa rin, bulong ko sa sarili ko. Nasa ganong posisyon lang ako nang bigla siyang mapatingin sa akin. Mabilis ko tuloy kinamot-kamot ang buhok ko at muling ipinikit ang mga mata para kunwari tulog pa rin ako. Humilik-hilik pa nga ako ng malakas para complete ang pag-acting ko na natutulog. Bahala na kung anong isipin ni Heron tungkol sa akin. Kung isipin niyang balahura ako matulog kiber na. Tutal pangit naman ako. Ay, Shez. Hindi nga pala ang totoong Coco ang nakikita niyang mukha ngayon. Ayan, kahit kailan talaga Coco ang bobo mo, ang magandang Coco ang nakikita niya ngayon. If! Ano na lang iisipin ni Heron? Binuksan ko ulit ang mga mata ko ng kaunti para masilip kung nakatingin pa rin ba si Heron sa akin. If! Nakatingin pa rin siya sa akin. Pero mabilis din niyang iniwas ang mga tingin niya habang umiling-iling sa kaungumiti. Ngek! Anong niningiti-ngiti nito? Hala! Baka isipin niya talaga ang balahura ko. Parang mas gusto ko pang isipin na nananaginip na lang ako ngayon. Heron! Please, wag ka ma-turn off sa akin. Muli ko siyang sinulyapan habang nakatalikod sa akin. Inilagay niya sa isang bag yun ilang damit na nasa harapan niya. After niya gawin yun nilabas naman niya yun phone niya saka nag-dial mukhang may tatawagan siya. Hello, Mimi. Ayos na ba? Nasan ka na? Tanong niya sa kausap niya sa cellphone. Sige. Pakilagay na lang dyan sa kotse ko. Nope. Tulog pa rin siya. Bilisan mo na bumalik dito at ikaw na magbantay sa kanya. Kailangan ko na kasi umalis. CJ. Salamat. Then he ended the call as he put his cellphone back in his pocket. Nakatingin lang ako sa kanya nang bigla muli siyang humarap sa akin at tinitigan ako. Todo pikit na naman tulog ang peg ko at nagpanggap na tulog. Nang muli kong buksan ang mga mata ko, hindi na siya nakatingin. Nakatalikod na siya sa akin habang hinuhubad niya ang polo niyang suot. FY gosh! Anong gagawin ng lalaking to? May pinaplano ba siya sa akin? Gusto kong sumigaw pero parang napipi ako sa nakikita kong ginagawa ni Heron. Titig na titig lang ako sa ginagawa niya. Nakarinig naman ako ng tunog ng sinturon. Tinatanggal niya yun sinturon niyang suot hanggang sa hubari naman niya yun pantalon niya. Tumambad sa akin ang isang Heron Del Val na nakatalikod at tanging puting branded na brief lang ang suot. Diyos ko! Biglang nanuyo ang lalamunan ko sa nakikita ko ngayon. Ang sexy ni Heron. Gusto kong hugutin ang cellphone ko mula sa bag para pikturan ang almost naked na si Heron pero kapag ginawa ko, yun malalaman niyang gising ako. Kailangan ko na makontento na mata ko lang ang nakakakita sa sexy niyang ayos ngayon. Sayang. May remembrance sana ako. Never nag-post si Heron ng nakabrief sa mga endorsement niya. As long as posible hanggang topless lang ang mga ginagawa niya. Kaya ngayon naloloka ang buo kong pagkatao na makita ko si Heron ngayon na tanging brief lang ang suot. Oh, tukso. Layuan mo ako ngayon. Maswerte nang makasama ko si Heron ngayon pero kung sinuswerte nga naman ako. Makikita ko pa siyang nakabrief lang. Papa Lord, patawarin mo po ako. Bukas, magsisimba ako at mangumpisal sa ginagawa ko ngayon. Ilang sandali pa ang lumipas at nagsimula ng magbihis si Heron. Nagsuot na siya ng puting pants saka fitted na red long sleeves. May kinuha pa siyang pabango sa bag niya saka nagpabango sa buong katawan. Kinuha na niya yun bag saka lumingon muli sa akin, kaya nagpanggap na naman akong tulog. Pinagpapawisan ako sa mga oras na to dahil sa nasaksihan ko.
Kahit na medyo malakas naman ang aircon sa kwartong to hindi ko mapigilan na mamawis. Ikaw ba naman makakita ng ganong eksena? Sa tignan natin kung hindi maloka ang mga sweat glands mo sa buong katawan mo. Makalipas ang ilang segundo nakarinig ako ng click ng pinto. Pagmulat ko ng mga mata wala na si Heron. Mukhang umalis na siya kaya napabuntong hininga ako. Whew! Shit! Ang init, pinaypayan ko pa ang sarili ko gamit ang magkabila kong kamay dahil nag-iinit talaga ang buong katawan ko. Nang biglang bumalik sa isipan ko ang Heron na nakabrief lang na mula na naman ang mukha ko. Hotness overload. Gosh! Tumayo na ako mula sa mahabang upuan na hinihigaan ko saka nag-ikot-ikot sa kwartong to. Dressing room pala to ni Heron dito sa building na to. Hindi pa rin ako makapaniwala na siya ang lalaking naupuan ko kanina. Destiny ba to? Meant to be. Napangiti na lang ako saka napaharap sa salamin. Muli kong nakita ang maganda kong mukha sa mga oras na to na galing sa mahiwagang bra ni Lola. Napabuntong hininga ako. Kahit ang ganda ko na ngayon, hindi pa rin ako nakaabot sa audition. Hays! Sana pala gumising na lang ako kanina at nakiusap kay Heron para makahabol sa audition. Ba yan? Ang syunga-syunga mo kasi Coco. Inuna mo pa mga kaharutan mo sa buhay. Teka, anong oras na ba? Tinignan ko ang relo ko at nagulat. Waa! 10 oras 30 minuto, Beth na. Ang tagal ko palang nakatulog, gulat na sabi ko sa sarili ko. Mabilis kong kinuha yung bag ko saka nagpunta na sa pintuan para sana umalis na. Pagbukas ko ng pinto napasigaw ako dahil sa tumambad sa akin. Sabay kaming napasigaw dahil parehas kaming nagulat sa isa't isa. Napakarate position pa kaming dalawa na parang handa ng sugudin ang bawat isa dahil sa gulat. Ha. Mukha tayong syunga. Street fighter lang ang peeg, pagsasalita ng babaeng nasa harapan ko saka siya umayos ng pagkakatayo. Gising ka na pala. Umayos din ako ng tayo saka napakamot na lang ng ulo. Nga. Hihi. Sensya na, Ang tagal kong nakatulog. Paalis na ako ngayon. Okay na ba pakiramdam mo? Sabi kasi sa akin ni Heron, kapag daw nagising ka at masama ang pakiramdam mo samahan kita sa ospital. Nag-aalala niyang tanong. Naku, ate. Hindi po. Ayos lang ako, sabi ko, siguro napagod lang ako kanina, kaya nawalan ako ng malay. Mimi na lang itawag mo sa akin. Ako ang stylist ni Heron, tumango ako sa sinabi niya since mukhang magkasing age lang naman kaming dalawa, ano ba kasi ginagawa mo kanina? Sabi ni Heron nakita ka daw niya sa tuktok ng pader sa garden. Diyos ko! Ang taas-taas nun. Ay, teka nga. Bakit dito tayo nag-uusap? Pasok nga tayo dito sa dressing room. Pumasok kaming dalawa ni Mimi sa dressing room. Nilapag niya muna yun mga dala niyang damit saka humarap sa akin. Mag-audition sana ako commercial na pagbibidahan ni Heron kaso na late na pala ako. Kala ko pwede ako makiusap kapag pumasok ako rito sa building kaso nasaraduhan na ako. Ayun, inakyat ko yung mataas na pader. Kaso nahimatay pala ako, malungkot kong sagot. Really? Kuminang-kinang ang mga mata ni Mimi dahil sa sinabi ko, mag-audition ka pala dun. Naku, sayang. Tiyak kung natuloy kang mag-audition ikaw ang mapipili. May napili na ba? Tumango siya. Si Silly De Leon. Yun in the Philippines, at mas lalo akong nalungkot sa sinabi niya. Pero kung ikukumpara kayong dalawa mas maganda ka dun. Tapos mas maputi at makinis ka pa. Mukha kang Barbie doll, isa ka, ayoko sa silly na yun. Bakit naman? Napasimangot siya, ang taray-taray. Akala mo naman napakaganda. Nung siya ang napili kanina sa audition agad niyang hinanap si Heron. Nung sinabi ng management na wala nagtaray siya at nag-walk out. Manager niya tuloy nakipag-usap sa management. Hay naku. Attitude problem. Natawa na lang ako, ganun talaga, Mimi. Maganda kasi siya. Kahit na, no. Ba't ikaw hindi naman ganun ang ugali? Sabi niya, kahit ngayon pa lang tayo nagkakilala ang gaan na ng loob ko sa'yo. Teka, ano pala pangalan mo? Bigla akong napatigil dahil naisip ko na sasabihin ko ba totoo kong pangalan since magandang mukha ang gamit ko ngayon. Cordova, Christine.
Napasalubong kilay niya, Cordova Christine. Cordova pangalan mo tapos Christine name mo. Napatawa ako, Christine name ko at Cordova apelido ko. Kinakabahang sagot ko. Ah, I see. Hihe. Nagkwentuhan ulit kami ni Mimi about sa akin. Siyempre todo sinungaling naman ako. Ang dami ko nang ikukumpisal kay Papa Lord kapag nagsimba ako. White lies naman ang mga sinabi ko since hindi ko pwede sabihin ang totoong personal background ko. Pero kasi pagsisinungaling pa rin yun kaya alangan tuloy ako. Sinabi rin ni Mimi na mabait daw talaga si Heron sa lahat. Mukha siyang cold kapag nakita mo siya pero once na mapalapit ka sa kanya friendly daw si Heron, lalo na sa mga staff and crew sa kumpanyang humahawak sa karir niya. Tinatrato niya daw lahat ng pantay-pantay. Mimi, aalis na pala ako. Anong oras na kasi? Sabi ko sa kanya nang mapansin ko ang oras. Oo. Agad? Ako na lang ang matitira rito. Malungkot niyang sagot, ay teka may ibibigay ako sayo. Sabi niya sa kabinuksan yun malaking drawer at may kinuhang poster. Ano yan? Newest poster to ni Heron. Limited edition lang to. O, sayo na, sabi niya saka inabot sa akin yun poster. Saka, pinch ako ng number mo, nilabas niya yun phone niya. Sure, nirecite ko naman yun number ko. CJ, Mimi. Aalis na ako, Ingat ka, Hindi na kita maihahatid palabas kasi madami pa ako aayusin, Ayos lang, sagot ko saka nagpaalam muli. Palabas na sana ako ng pintuan nang bigla niya akong tawagin. Ano iyon? Uuwi kang nakayapak, tanong niya sa kanginuso ang paanan ko. Nakita ko tuloy na wala pala akong suot na sandals. Naalala kong inilagay ko pala sa bag ko yun sandals ko kanina. Hihe! Syunga ko talaga, natatawa kong sagot sa kakinuha yun sandals ko sa bag at isinuot. Grabe, Christine. Mukha ka talagang model. Ang ganda-ganda mo, tuwang-tuwa na sabi ni Mimi sa akin habang nakatitig. Ninisyan ko na lang siya saka kumaway at lumabas na ng dressing room. Nagmadali na akong lumabas ng building saka naglakad papunta sa sakayan ng bus pauwi sa bahay. Habang nakasakay sa bus hindi ko maiwasang hindi mapangiti dahil sa nangyari sa akin ngayong araw. Muli kong naisip yun nakita ko kanina na nakabrief na si Heron kaya muli akong kinilig. Papa Lord, pwede ba akong kiligin ang paulit-ulit sa kaharutan na yun? Hindi man ako nakaabot sa audition para sa commercial na makakasama si Heron ayos lang. Makita ko lang siyang nakabrief kanina masaya na ako. Plus, may limited edition poster pa ako. Gosh! May fangirl feels nag-umapaw sa buong katawan ko. Di bale, maghahanap na lang ako ng ibang modeling agency gamit ang magandang mukha na to na may pangalang Christine Cordova. Nang mapansin kong malapit na ako sa street namin sinulyapan ko ang mga pamasahero. Mabuti na lang kakaunti na lang ang laman ng bus na to na nasa harapan lahat. Ako lang ang nasa likuran. Umayos ako ng pagkakaupo at dinukot na ang mahiwagang bra. Bumalik na naman ang mukha ko sa original nitong mukha. Ang pangit version na si Concepcion Cordova. Pumara na ako nang dumaan na sa street namin ang bus. Pagbaba ko sa bus titig na titig si Manong konduktor sa akin. Marahil nagtataka siya kung saan ako nanggaling. Lol. Magtaka ka lang Manong. Naglakad na ako papunta sa may compound namin. Tahimik na ang compound at mukhang tulog na ang mga kapitbahay ko. Pagtingin ko sa apartment ko saka ko naalala na may kasama na nga pala ako sa apartment. Buwisit. Nakakainis. Panira ng mood. Kung kanina masaya ako ngayon bad trip na. Sino bang matutuwa na kasama mo ang isang manyakol sa bahay mo? Napairap na lang ako sa kawalan saka pinihit na ang pintuan ng apartment ko. Ang dilim-dilim ng buong apartment ko. Tiyatay, mukhang wala si Travis manyakol. Kinapa ko ang switch ng ilaw at binuksan ito. Pagliwanag ng maliit kong apartment tumambad sa akin ang manyakol na nakasimangot habang nakatingin sa akin. Nakaupo siya sa may mahabang plastik kong upuan na tanging boxer na black lang ang suot. Tuples pa ang manyakol at messy hair pa ang ayos ng buhok. Baka sa mukha niya ang pagkainis. Anong oras na, Bakit ngayon ka lang? Uwi ba ng matinong babae yan, paninimula niya sa akin. Halatang buwisit talaga siya dahil nakakunot ang mga kilay niya. Napataas naman ang kilay ko, itay ikaw ba yan?
Hindi ba pumanaw ka na? Sarcastic kong sagot, tigilan mo ako, manyakol. Sagot ko saka naglakad na papunta sa kusina para uminom ng tubig. Mabilis naman siyang tumayo at sinundan ako. Tumayo siya sa gilid ng lamesa. Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Sino kasama mo? Sunod-sunod niyang tanong. Humarap ako sa kanya after ko uminom ng tubig. Anong klaseng tanong iyan? Boyfriend ba kita? Gusto mo ba ako maging boyfriend? Nakangisi niyang sagot. Ayoko, matigas kong tugon. Wow! Ang arte! Ikaw na nga tinatanong, lakas tumanggi sa isang Travis Angelo, tapos nag-flex pa siya ng muscle niya sa braso, etong muscle na to tinatanggihan mo. Wow! Wow ka rin! Wow ang kakapalan ng mukha. Pero saan ka nga galing? Naghanap ako ng trabaho, sagot ko. Bakit mo kailangan ng trabaho? Kasi kapos na ako sa pera. Kailangan mo ng pera, nagtataka niyang tanong ibigyan kita trabaho. Ano namang klaseng trabaho yan? Kapag sa'yo nang galing halatang hindi maganda, sige. Napasimangot siya, grabe ka naman. Gagawin kitang maid ko. Papaliguan mo ako. Hihilurin ang buong katawan. Bibihisan. Papakainin. Maid. Baka babysitter kailangan mo. Saka, lumpo ka ba? Singhal ko no thanks. Ayoko, lumakad ako papunta sa kwarto at sumunod naman siya. Arte mo. Akala mo naman kalakihan dibdib mo, napatigil siya ay wait. Wala naman palang ilalaki dibdib mo. Flat-chested, mas matigas pa ata dibdib mo kaysa sa chest ko. Nag-gym ka rin ba? Tanong niya. Hindi. Ba't naman ako mag-gym? Singhal ko. Ay, weh. Di ka nag-gym, bigla niya hinawakan mukha ko, bakit may abs ka rito? Hinablot ko iyon unan at ibinato sa kanya. Manyakol. Manyakol man sa iyong paningin, mapapaligaya ka pa rin, humalakhak siya. Kumuha ako ng pajama sa katuwalya at lumabas na ulit ng kwarto. Nakasunod na naman siya. Ano gagawin mo? Tanong niya. Magsa-shower, sagot ko, teka nga. Bakit ba ang dami mong tanong? Smart people ask, nakangisi niyang sagot. Smart people ask sensible question and not nonsensical questions. Pambabara ko sa kanya. Whatever, nag-make face siya, sabay tayo. Saan? Iritado kong sagot. Mag-shower. Nag-shower na ako kanina pero mag-shower ulit ako masabayan ka lang. Maghiluran tayo ng katawan tapos magkikiss under the shower tapos. Napatigil siya sa sinasabi niya nang batuhin ko siya ng plastic bottle ng Coke na nasa lamesa. Manyakol ka talaga. Buwisit, sigaw ko saka pumasok na ng banyo. Ang walang niya todo halakhak pa. Arte talaga nito. Swerte mo kung tulad ko nag-aya sa'yo. Pihikan ako pero para sa'yo ibababa ko ang standard ko. Kinatok-katok niya ang pintuan, Simon, Concepcion Cordova. Mag-save tayo ng tubig. Mag-shower tayo ng sabay. Shut up! Itakin ko yung pagkalalaki mo, pagbabanta ko. Oo, wag. Hindi ka mapapatawad ng mga kababaihan, sige ka. Mabuti naman na nahimik na siya pagtapos nun kaya tahimik na akong nag-shower. Paglabas ko ng banyo nakapatay na ang ilaw. Mukhang natulog na ang manyakol na iyon kaya tahimik na. Hays! Hindi talaga magandang kasama tong lalaki na to sa bahay. Kahit pangit na tulad ko nilalandi. Walang pinipili ang pagiging manyakol niya. Grabe talaga. Pagpasok ko sa kwarto ko, hindi ko na binuksan ang ilaw dahil inaantok na ako. Isinabit ko na lang iyon tuwalya sa may pinto. Ayoko na rin magsuklay dahil tinatamad na ako. Teka! Saan kaya natulog si manyakol? Tanong ko sa sarili ko. Baka sa mahabang plastik na upuan siya natulog. Isa lang kasi ang kwarto dito kaya bahala siya sa buhay niya. Nang humikab na ako, humiga na ako sa kama saka pumikit. Bigla kong naramdaman na parang may matigas na bagay akong katabi sa kama. Napamulat tuloy ako ng mata at kinabahan sa naramdaman ko. Pagtingin ko sa gilid ko may nakatalukbong. Mabilis kong hinila ang kumot saka ko nakita ang mukha na manyakol na nakangiti sa akin. Hi, baby. Fresh ka na? Simulan na ba natin? Ang nakakabwisit niyang sabi sa akin. Sino gusto ng adobong ari ng manyakol na to? Te.
Hindi ako maayos nakakuha ng tulog nung gabi. Kaunting ingay lang na naririnig ko, nagigising na agad ang diwa ko at agad hahawakan ng mahigpit yun baseball bat na nasa tabi ng higaan ko. Parang handa ko na to ihambalo sa mukha ng manyakol na papasok sa kwarto ko. Paano ba naman hindi ako magiging ganun kaingat kung natrauma ako sa eksenang nasa kama ko, yun si manyakol na tanging black na boxer short lang ang suot. Kahit naman hindi ako maganda, may delikadesa at pag-iingat pa rin ako sa katawan, ano. Dahil sa ginawa niya, hindi ko tuloy napigilan ang sarili ko na sigawan siya at paulanan ng mag-asawang hambalo sa katawan saka sa bunot hanggang matanggal ang anit sa ulo niya. Todo hiyaw siya kagabi at hingi ng sorry pero nagdilim talaga ang paningin ko. Hindi ako nakontento hanggang hindi ko naubos ang buhok niya sa mga sabunot ko. Chos! Maaga ako nagising ngayong araw dahil simula na naman ng weekdays. Meaning, back to school na naman ang peg ko at kailangan na naman mag-aral ng mabuti. Pagtapos ko ayusin ang kama ko, lumabas na ako ng kwarto. Agad akong napatingin sa sala. Nakahiga si Manyakol sa mahabang plastik na upuan. Bigla akong napatawa. Mukha kasing kawawa ang itsura niya dahil pinagkakasya niya ang sarili niya dun. Ang tangkad niyang lalaki kaya lampas ang paa niya sa mahabang upuan. Hindi ko alam kung anong espiritu ng kaharutan ang sumapi sa akin sa umagang to dahil namalayan ko na lang ang sarili ko na lumapit sa kanya. Tulog na tulog pa si Manyakol habang iyon kaliwang kamay niya nakataas at nakatakip sa noo niya. Jacket lang din ang ginawa niyang kumot. Muli akong natawa. Nakalimutan ko siyang bigyan ng kumot kagabi. Akala ko kasi nung kumakatok siya may kalokohan na naman siyang naiisip. Mukhang nanghihingi lang pala siya ng kumot. Come to think of it, gwapo tong si Travis. Hindi ko itatanggi yun. Ang haba ng eyelashes niya na lalong nagpapaganda sa mga mata niya. Tinalo pa ang eyelashes ko ng walang niya. Ang kapal ng kilay niya na nag-i-emphasize sa mga mata niya. Yun ilong niya almost perfect na dahil ang tangos. Tapos yun labi niya ang pinkish. Ang mukha pa ng lalaking to parang kutis ng baby. Ang kinis, nahiya ata ang mga pimples na tumubo sa mukha niya. May mga nag-exist pa palang ganitong kagwapo sa mundo. Akala ko hanggang movies o books na lang makikita at mababasa ang mga katulad niya. Bigla akong napasimangot. Ang anghel nga ng mukha ni Manyakol kapag natutulog pero kapag gising kung ano-ano ng kademonyuhan ang mga naiisip. Bakit hindi ito nagkaroon ng good moral and right conduct? Well, why a man couldn't get both beauty in inside and outside? I guess, fair and square pa rin ang mundo dahil mostly kapag maganda ka, pangit ugali mo. Or kapag maganda ugali mo, pangit ka naman. Parang ako lang. Haha. Maisingit lang ang sarili ko sa usapan. Napansin kong biglang gumalaw si Manyakol kaya napaatras agad ako. Tinanggal niya lang pala yung kamay niyang nakatakip sa noo niya at itinaas yung jacket para medyo mabalutan ang topos niyang katawan. Mukhang nilalamig siya. Napansin ko rin na medyo nakabukas ang labi niya. May nag-udyok sa akin na nakawan ko siya ng halik kaya mabilis na akong pumasok sa kwarto at kumuha ng kumot para iwasan ang mahalay kong naiisip. Kinumutan ko siya. Inis ako sa kanya pero it doesn't mean na hahayaan ko na siyang mamatay sa lamig. Huwag mong isipin na may gusto ako sa'yo kaya kita kinumutan, ah. Huwag kang umasa, mahina kong bulong sa sarili ko pagkakawang gawa tong ginagawa ko. After all, malaki utang na loob namin sa'yo. Dumiretso na ako sa kusina para magluto ng agahan dahil may pasok pa pala ako ngayon. Pagbukas ko ng kabinet ko 3 itlog at isang supot ng tuyo ang nakita ko. Pwede na kaya to sa agahan namin? Noong mag-isa lang ako okay lang sa akin kahit anong kainin ko tuwing umaga. Minsan nga hindi na ako nag-aalmusal kapag sobrang nagtitipid ako. Pero dahil ngayong may co-housemate na ako nag-aalangan na akong lutuin to, ay bahala nga siya dyan. Huwag siyang mag-inarte. Mag-grocery siya kung gusto niya ng masarap na pagkain. Niluto ko na ang itlog sa katuyo habang nagpapainit ng tubig para sa kape. Napaisip tuloy ako kung nagkakape ba si Manyakol kahit walang coffee mate. Di ba ganun ang mga mayayaman? Maarte pagdating sa kape. Pero katulad kanina, bahala na rin siya. Huwag siyang maghanap ng wala at makontento na lang sa kung anong meron. Pagtapos ko magluto inilagay ko na ito sa may lamesa. Isinangag ko na rin yun bahaw na kanin para hindi masayang.
Inilagay ko na rin to sa lamesa nang matapos kong lutuin lahat. Habang naglalagay ng 2 plato, bigla kong narinig ang manyakol na nagsalita. Gising na pala to. Wow! Ang bango naman ng almusal. Mukhang niluto kasama ng pagmamahal, sabi niya habang tumatawa-tawa pa. Good morning, baby. Wala bang morning kiss, dugtong niya habang humihikab pa. Gusto mo ng kiss, nakangiti kong tanong sa kanya. Siyempre, ay. Kung galing ba naman sa'yo, bakit ko tatanggihan? Natatawa niyang sagot habang tumaas-taas pa ang kilay niya. Kinuha ko iyon takoreng pinag-initan ko saka itinapat sa kanya, eto, oh. Dito mo idikit yung labi mo habang mainit-init pa. Passionate kiss, French kiss, o kahit torrid kiss ayos lang sa takore na to, hot kiss ang pagsaluhan nyo. Literal na mainit to. Napasimangot siya, ang sadista mo talaga. Keith, sabi niya sa kanag-unat ng katawan, dam, ang sakit ng buong katawan ko. Bugbog sarado ako sa'yo kagabi, a battered husband ang labas ko sa'yo. Battered husband, taas kilay na sagot ko. Hihi. Joke lang, pagtawa niya, battered boyfriend lang pala. Nasampal ko na lang ang noo ko, Diyos ko, manyakol. Ang aga-aga, pwede ba tigilan mo mga trip mo sa buhay? Huwag mo umpisahan ang weekdays sa mga kalokohan mo, utang na loob. Nye, parang bata niyang sagot, hindi manyakol pangalan ko. Travis Angelo o kaya Bobby na lang itawag mo sa akin para sweet. Sinamaan ko siya ng tingin, joke lang. Tuka mo laging high blood sa akin. Pinaglilihian mo ba ako? Ay, teka. Naglilihi ka na? Wala pa naman nangyayari sa atin, ah. Nangangaliwa ka ba, babe? Seryoso niyang tanong. Napahilot na lang ako ng sentido ko dahil sa mga pinagsasabi ng ugok na to. Saan niya ba nahuhugot yung mga sinasabi niya? Sumasakit ang ulo ko sa kanya sa totoo lang. Shut up ka na nga lang. Bahala ka dyan. Kakain na ako. Iritado kong sagot saka umupo na sa lamesa para kumain. Sungit nito, narinig kong bulong niya saka pumasok sa banyo, Concepcion Cordova. Ano ba? Huwag ka na mainis. Joke lang naman, alam kong hindi ka nangangaliwa, sabi niya habang nasa banyo, kung buntis ka man talaga alam kong ako ama niyan. Nakakabuntis kaya ang kagwapuhan at kaseksihan ko. Ha, saka na naman siya humagalpak ng tawa. Whatever, sagot ko saka nagsimula ng kumain. Eto hindi man lang ako hinintay kumain. Talagang nauna na, paninimula na naman ni Travis habang kumukuha ng sinangag at itlog sa tapat niya. Itlog na naman? Aba, sorry naman. Walang stock dito. Mag-grocery ka kung gusto mo kumain ng masarap. Don't worry, hindi naman ako nagrereklamo sa kahit anong lutuin mo. Lahat ng lulutuin mo favorite at kakainin ko pa rin kasi nag-effort ka dun, nakangiti niyang sagot. O tapos, seryoso kong sagot, akala mo naman kikiligin ako sa sinabi mo. For your information, Koya. Wala tayo sa movie o sa isang romantic novel para kiligin ako. May mga punchline ka pa dyan. Ay punch ko mukha mo, sige. Haha. Grabe talaga to. Init talaga ng dugo sa akin, sumubo siya ng sinangag at itlog, pero alam mo natatakot ako. Saan naman? Kasi puro itlog ang kinakain mo mula kahapon hanggang ngayon, seryosong sabi niya, baka maging 4 na ang eggs ko nito, hinawakan ko iyon tasa kong may mainit na kape o. AC ka lang. Nagbibiro lang, seryoso mo masyado. Tatanda ka kaagad, sige ka, dagdag pa niya, tara tumanda tayo ng sabay. You're hopeless, nanahimik kaming dalawa sa pagkain ng ilang minuto hanggang sa magsalita na naman si Manyakol. Hindi ba talaga kaya ng lalaking to na manahimik kahit isang oras? Ano oras uwi mo? Tanong niya sa kauminom ng kape. Half day lang ako ngayon kaya uwian na namin, sagot ko, bakit? Puntahan kita sa school niyo mamaya. At bakit? Hindi mo na ako kailangan sunduin. Kaya ko umuwi mag-isa, singhal ko. Natawa siya, sino ba nagsabing susunduin kita? Dadaanan lang kita para mag-grocery tayong dalawa. Hindi ko alam mga binibiling stocks para sa kusina, natatawa niyang sabi, sunduin daw. Boyfriend lang. Tisse. Buisit, pahiya kong sagot sa katumayo na. Inilagay ko iyon platong pinagkainan ko sa lababo. Why, disappointed? Sige na nga.
Sundo na tawag dun at hindi nadadaanan, pangangasar niya na naman saka ko siya binatukan, aray. Nakabatok ka kaagad dyan. Serves you right, pumasok ako ng kwarto at kumuha ng tuwalya para maligo. Concepcion Cordova, pagtatawag ng manyakol sa labas ng banyo. Ano na naman? Tapos na ako mag-almusal. Oh, ngayon, binuksan ko yung gripo. Ano na gagawin ko? Napakunot ang noo ko sa tanong niya. Pakamatay ka na, iritado kong sagot. Tumawa siya, good suggestion. Pero mas maganda kung sabay na tayo maligo. Ha ha ha. Sumabay ka mag-isa. Buwisit ka, nanggagalaiti kong sigaw. Monday morning bad vibes na agad. Hindi talaga magandang ideya na kasama sa isang bubong tong si Manyakol. If? Yun mga bilin ko sa'yo, ah. Huwag mong kakalimutan. Hugasan mo yun mga plato. Tapos ilabas mo yun basura na nasa kusina, paulit-ulit na bilin sa akin ni Concepcion Cordova habang nasa pintuan na siya at ready na para pumasok sa school niya. Napakunot ang noo ko na. Sos. Paulit-ulit. Ilang taon na ba ako? 5 years old. Ay, may mas utak pa sa'yo ang 5 years old, Manyakol, sa totoo lang, panunupalpal niya sa akin, wala kasi akong tiwala sa'yo. Alam mo bang trust ang pangunahing ingredient para tumagal ang isang relasyon? Tanong ko sa kanya, kung wala kang trust sa akin, paano tayo tatagal niyan? Nandiri ang mukha niya, hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagsasabi mo? Natawa lang ako sa itsura niya, bahala ka na dyan. Aalis na ako. Bye. Ingat, babe, natatawa kong tugon kaya mas lalong nandiri mukha niya. Low trip talaga facial expression nito kaya ang sarap asarin eh. And lastly, please, don't set this apartment on fire, pang-English niya. Matalinong babae nga talaga tong si Concepcion. I can't promise you that, binato niya ako ng tsinelas na. Liay, hindi ka pa nagsawa kakabato sa akin ng kung ano-ano. Puso ko ibato ko sa'yo, asaluhin mo, inirapan niya lang ako saka na siya tuluyang lumabas ng apartment niya na ngayon apartment na naming dalawa. Napailing-ilig na lang ako sa katumayo para isarado ang pintuan. Gusto ko pa matulog ngayon kaya dumiretso ako sa kwarto ni Concepcion Cordova at nahiga sa kama niya. Medyo matigas tong kama na to kumpara sa kama ko sa mansyon pero ayos na rin. Kaya nang pagtiisan ng gwapo kong mukha. Isinarado ko ang mga mata ko at kumukuha ng buwelo para matulog nang biglang pumasok sa isipan ko yun naiinis na mukha ni Concepcion. Bigla tuloy akong napangiti sa itsura niyang yon. Hindi ko alam kung anong mayroon si Concepcion Cordova at ganito ang epekto niya sa akin. No, hindi ko siya gusto. Hindi like at mas lalong hindi love tong nararamdaman ko towards her. Puro bliss lang ang nararamdaman ko sa tuwing iniinis ko siya. Hindi ko plinano na maging co-housemate kaming dalawa ni Concepcion at hindi ko rin plinano na ako ang magbayad ng lupa na to sa gobyerno. Nagulat na lang ako sa sarili ko na nagawa ko na yon at namalayan ko na lang na nakatira na ako rito kasama ni Concepcion. May mga bagay talaga sa mundo na nangyayari na hindi natin namamalayan. Hiya, basta ang gwapo ko. Umayos ako ng pagkakahiga. Hindi ako makatulog lang ya. Hinimas ko ang tiyan ko. Medyo nawawala na ang abs ko, Mukhang kailangan ko na pumunta sa Yewen, ilang araw na rin akong hindi nakakapagbuhat, kapag hindi na ako busy mag-gilen ako. Ngayon kasi busy pa ako sa pang-inis kay Concepcion. Muli tuloy akong natawa. Lanyang mukha yan. Law trip Ang tahimik ng apartment. Nakakabagot dahil wala akong magawa at mapagtripan. Iba pa rin talaga kapag andito si Concepcion. Yun babae na yun na kahit naiinis na sa akin hindi pa rin ako matiis. Nilutuan pa ako ng pagkain. To be honest, hindi ako kumakain ng itlog o sinangag ever since. Pero dahil si Concepcion ang nagluto kumain ako. Paborito ko na lahat ng luto niya. Masyado siyang mabait kaya sinabihan ko siya na minsan matuto siyang tumanggi. Kaso likas ata sa kanya ang pagiging busilak ang puso. Sos! Masasaktan lang siya sa pagiging mabait Yuf! Ang sakit talaga ng katawan ko pag-angal ko habang hinihilot ang braso ko. Bugbog sarado talaga ako kagabi sa kanya. Nagbibiro lang naman ako, pero ang ending pinaghahampas niya ako. Tumayo na ako at lumabas ng kwarto niya saka nagtungo sa kusina. Hugasan ko daw ang mga plato. Okay. Paano maghugas ng plato?
Hindi ko pa to nagagawa sa tanang buhay ko dahil sa mansyon may mga maids kaming gumagawa ng lahat. Lahat ng kailangan ko nakahanda na. Ito pala ang buhay mahirap. Binuksan ko iyon gripo at kumuha ng isang plato. Tapos anong next? Kinuha ko ang sponge na may sabon saka ko kinuskos ang platong hawak ko. Madali lang pala. Pero dahil sobrang dulas ng plato bigla ko ito nabitawan. Tumama ito sa kanto ng lababo at agad nabasag. Shit, napamura na lang ako. Yari ako nito kay Concepcion, agad kong pinagkukuha yun mga piraso ng plato na nabasag at agad itinapon sa basurahan. Nagpatuloy ako sa paghuhugas pero dumudulas talaga sa kamay ko. Nabadtrip na ako kaya pinagbabasag ko na lang silang lahat. Nakakahibloud pala maghugas ng plato. I thought to myself. Napailing-iling na lang ako dahil sa pagkainis ko. May habit talaga ako na kapag na-frustrate sa isang bagay bigla ko itong binabasag. Liray, bibili na lang kami mamaya ng mga bagong plato tutal mag-grocery naman kami. Kinuha ko na yun basura saka inilabas sa labasan tulad ng sabi ni Concepcion Cordova. Mukha akong houseboy ngayon. Pagbalik ko papasok ng compound nakita kong nakatingin sa akin lahat ng mga kapitbahay ni Concepcion. Saka ko lang na-realize na naka-boxer lang pala akong lumabas ng apartment. Pagsawaan nyo ang pagtingin sa katawan ko. Once in a lifetime opportunity lang yan. Hi kuya, biglang may batang sumulpot sa harapan ko. Haydin, sagot kong nakangiti, ano nang kailangan mo? Ano pangalan mo kuya Pogi, pambobola ng bata? Aba, bata palang marunong na ah. Ako pangalan ko Cassie. Nax! Bagay sa'yo pangalan mo, Cassie, sagot ko, ako pangalan ko Travis, ginaya ko ang boses niya. Ang pogi mo po Kuya Travis, natawa ako sa sinabi niya, asawa ka po ni Ate Coco. Mas lalo akong natawa sa sinabi niya, that's right. Asawa ko si Ate Coco mo. Sino po bading sa inyo? Seryoso niyang sagot na ikinagulat ko. Enly jaw drop ha? Bading? Tumango si Cassie, opo. Kasi di ba bading si Ate Coco? Wala kasi siyang boobs. Pero mahaba ang hair niya. Hahaha, hindi ko napigilan na hindi matawa sa sinabi niya. Hindi ba ding sa Ate Coco mo? Dalawa lang likod niya. Hahaha. Cassie. Kakain na, biglang may sumigaw sa dalawa ni Floor. Oh, tawag ka na. Kainis talaga si Mama, bulong ni Cassie, sige po Kuya Travis. Baby po, tumakbo na siya papunta sa bahay nila. Natatawa pa rin ako sa sinabi nung batang si Cassie nang makapasok ako sa loob ng apartment. Lokong bata na yon. Pagkamalan ba naman daw na bading si Concepcion? Hindi man maganda katawan ni Concepcion at least maganda naman mga mata niya. Yun na lang wala pa rin siyang boobs. Buhaha. Nagkulong ulit ako sa loob ng apartment at natulog. Nagising na lang ako nang marinig kong may mga batang naglalaro sa tapat ng apartment. Antok na antok akong bumangon at tinignan ang cellphone ko para sa oras. 12:20 na rin pala. Medyo napasarap ang tulog ko, ah. Nakita ko ring ang daming missed calls saka text messages sa phone ko kaya sinulyapan ko ito kung kanino galing. Diretso bura na lang ako nang makita ko yun mga text na galing sa mga babaeng madalas kong kalaro tuwing gabi sa kama kapag nag-good time ako at nagpa-party. Mga nag-aaya na lumabas pero wala ako sa mood. Ewan ko ba pero lately parang tamad na tamad ako. Mas gusto kong pagtripan tong si Concepcion. Pero dati naman isang text lang nila go agad ako dahil mga models and beauty queen talaga yun mga yon. Di bale, kapag ginanahan ako pagbibigyan ko ulit sila. Ang kagwapuhan ko dapat ay sinishare sa mga babaeng malulungkot. Buhaha. Habang nakatingin sa cellphone ko bigla itong nagring. Namali ako ng pindot kaya aksidente ko itong nasagot. Akala ko galing sa isa sa mga siha ko yun tawag pero hindi pala. Young master umuwi na po kayo. Kami po mapapagalitan nito. Please. Hindi ko na pinatapos yun sinasabi nung tumawag dahil alam ko namang sa mansyon lang yun. Yuf. Wag niyo kong buwisitin kung ayaw niyong samain sa akin. I retorted to myself. Nabadtrip na ako kaya pumasok na ako sa banyo para maligo. Nakalimutan kong kumuha ng damit na isusuot kaya lumabas ako sa banyo na hubot-hubad. Ayos lang naman dahil wala namang tao. Wag lang may sisilip dahil makakakita sila ng hain ni Bathala. Hahaha. Pagtapos ko magbihis umalis na agad ako ng apartment.
Paglabas ko nagtinginan na naman sa akin yun mga nasa labasan na kapitbahay ni Concepcion. Pati yung nanay na naglalabas sa tapat na patigil sa pagkusot ay napatulala sa akin. Hindi ko na lang pinansin at tuloy-tuloy na lang ako sa labas. Nakakatakot mga tingin nila. Para akong hinuhubaran eh. Sumakay ako ng kotse ko at nag-drive na papunta sa school ni Concepcion. Habang nasa bahay ring na naman ng ring ang phone ko. Mga tao na naman sa mansyon ang tumatawag. Sa inis ko sinagot ko na to. Fuck off, sigaw ko at agad pinatay yung tawag sa kabinato sa likuran yun phone ko. Dumating ako sa tapat ng Herrera International School at agad pinapasok ng guard nang dumungaw ako sa may window ng sasakyan ko. Mahigpit ang security ng school na to dahil hindi naman to basta-basta eskwelahan lang. Pero dahil kilala ako ng guard at pamangkin ako ng may-ari nito kaya agad akong pinapasok. Natatandaan ko noon na todo pilit si uncle na dito ako mag-aral. Kaso mas pinili ko mag-aral abroad dahil sinundan ko yon ex ko. Lol. Ex in my ass. I smiled bitterly dahil sa walang kwentang alaala na yon. Binigay mo ang lahat. Naging loyal ka. Minahal mo ng buong buo tapos lolokohin ka lang at ipagpapalit sa kano. When I found out that she cheated on me hindi na ako nagsalita at nagpakita sa kanya. Umuwi na lang ako agad ng Pilipinas. Since that day wala na akong balita and wala rin akong pakialam sa kanya. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa babaeng ginagago lang ako kahit mahal na mahal ko pa. Nagpark na ako ng sasakyan nang makapasok na ako sa loob ng school. Muli ko ring sinuot ang shades ko para todo porma. Gusto ko sana puntahan si Heron pero wag na. Baka mabading sa kabwapuhan ko yon. Si Concepcion ang kailangan ko ngayon. Ang laki ng school na to at kalat-kalat pa ang mga building. I guess, bawat courses ay iba't iba ang building. Palakad-lakad tuloy ako na mukhang ewan. Plus the fact na pinagtitinginan pa ako ng mga students at yun iba todo pagpapacute. Mukha namang mga shih tzu. Makapunta ng alang sa office ni uncle para maitanong kung saang building si Concepcion. I was about to turn in the hallway when someone caught my attention. Nakita ko na agad si Concepcion na naglalakad habang may daladalang box na may mga libro ata. Mukhang nahihirapan siya buhatin dahil mabigat. Lalapitan ko na sana siya nang bigla akong mapahinto dahil nakita kong nabunggo siya ng dalawang babae na naglalakad din. Ano ba? Look where are you going nga? Ang tanga-tanga nangagalaiti na sabi nung isang babae. So stupid. Gosh, sabat naman ng isa. Pareha silang iritado. Sorry. Sorry, sagot naman ni Concepcion sa kayumuko at kinuha yun mga nalaglag na libro. Nakamasid lang ako sa nangyayari at mas lalong nabwisit ng biglang sipain nung isang babae yun huling libro na kukunin na sana ni Concepcion. Nagtawanan pa yung dalawa saka nagpatuloy na maglakad. Magkakasalubong na kaming tatlo nang bigla ko silang harangin. Hi, bati ko sa kanilang dalawa. Pareha silang nagulat at agad mumiti sa akin. Hi, sagot ng isa na mukhang espasol sa kapal ng foundation. What do you want? Malandi niyang tanong sa akin. You, nakangisi kong sagot. Would you accompany me for something? Kinindatan ko siya at halatang kilig na kilig. Where? You have the place? Tanong nung isa. Kumagat sila sa patibong ko. Yap. Follow me, sabi ko sa kanaunang maglakad. Nakasunod sila sa akin na pasimpleng nagkukurutan sa isa't isa. Akala naman nila papatulan ko talaga sila. You messed up with the wrong person's love faces. Huminto ako sa dean's office. Dito, gulat na tanong nilang dalawa. This is the dean's office. Hindi pwede rito. Dun tayo sa may abandoned building. Walang dumadaan na students dun. No, mas maganda dito, natatawa kong sagot, dito natin gagawin ang something na sinasabi ko, saka ko binuksan ang office ni uncle. Good afternoon, uncle. I have a request, bati ko kay uncle nang makita ko siya na seryosong nakaharap sa mats niya. Tumingin sa uncle sa akin, oh Travis Angelo. What brought you here? Anong request? I would like to kick 2 students out of this school, seryoso kong sabi kay uncle, particularly these 2 slugfaces. What? Nagulat na naman yun dalawang mukhang suso, yale. Anong ginawa namin? Ikaw ang nag-aya. Tinignan ko silang dalawa ng seryoso, mamili kayo. I'll put your families down in hell or you'll just leave this school in an instant. Pinakita ko sila ang other side ko.
Kitang-kita kong nanginig ang mga tuhod nila. Kiray, Travis Angelo, pagsingit ni Uncle, you've shown to these two the demon side of yours. Tumawa siya, sorry, girls. The fifth boss of Rezon Mafia has already decided. You may take your transcript of records tomorrow. Wag din muna kayo alis at may i-discuss pa ako. Uncle, alis na ako, pagsasalita ko. Agad? I nodded, ye. Hindi naman talaga ikaw ang sadya ko, ay tumawa ako. Palabas na ako ng office ni Uncle nang samaan ko ulit ng tingin yun dalawang babae. Mabuti mabait pa ako. Kundi pati mga kumpanya ng mga magulang nyo pinabagsak ko. Ayoko na maging demonyo tulad ng dati pero may mga tao talagang tinutulak ako para ibalik ang mga kagaguhan ko Muli akong naglakad at liliko na sana sa hallway nang makasalubong ko na ang sadya ko. Agad akong umiti. Hi, baby. Ang tagal mo, hindi ko na siya hinintay makasagot. Mabilis kong hinawakan yun kamay niya at hinila para maglakad na. Hoy! Teka! Kaya kong maglakad pag-angal ni Concepcion saka. Saan tayo pupunta at bihis na bihis ka? Akala ko ba mag-grocery lang tayo? Bihis na bihis, natawa ako, anong gusto mo nakahubad ako? Hindi pwede. Marami makakakita sa kaseksihan ko. Tama na yung ikaw lang ang makakita sa apartment. Hinablot niya yun kamay niya saka ako hinambalos ng bag, manyakol ka talaga. Saan ba tayo pupunta? May date tayo, kaswal kong sagot. Date? Date lang pala, itarateka. Ano, date? Gulantang niyang sagot kaya mas lalo akong natawa. Her facial expression didn't fail to make me laugh. After all classes, I immediately went to parking lot. Kanina pa andun si Lolita at hinihintay ako. It surprises me cause she barely comes to this school just to pick me up. Usually, sa studio na kaming dalawa nagkikita kaya nagtataka ako kung anong naisipan niya at sinundo niya ako ngayon. Ngayon ang first shooting ng commercial na gagawin ko kasama ni Silly na napili nung audition. Siya yun nanalo sa nationwide pageant this year kaya alam kong maganda talaga siya. Habang naglalakad nakatingin sa akin yun mga students. Ilang taon na rin kaming magkaka-schoolmate pero hindi pa rin sila nasasanay na makita ako inside the campus. Just side. Gusto ko na umalis sa school na to pero hindi pa rin pwede. Hindi ko pa rin siya nahahanap. Kailangan ba kita makikita, kulit? And my heart has a hole because of you. I only need you so my emptiness that feel would go away. I sighed again as I reached the parking lot. Good day, Sir Heron. Lolita's driver greeted me as he opened the door of the car. Good day, Mang Lando. I smiled and went inside the car. Naabutan ko si Lolita na may binabasang papeles. Tumingin siya sa akin sa ngumiti. As usual, she was so glamorous. Hindi siya mukhang may edad na dahil sa ayos niya. Kung titignan mo parang kasing edad ko lang siya. Maalaga talaga siya sa katawan niya. She makes sure that her health and her skin are young like usual. If not because of these women, I wasn't Heron Del Val. I am in a big debt to her. I miss you, Heron, sabi niya nang ilapag niya sa gilid yun mga papeles na binabasa niya. Hinawakan niya ako sa mga pisngi ko at akmang hahalikan sa labi pero iniwas ko lang ang mukha ko. Quit it, Lolita. Nasa school's parking lot pa tayo, sabi ko sa katumingin sa paligid, besides, andito si Mang Lando. Baka biglang pumasok ng kotse at makita tayo. He wasn't here. I told him a while ago na mag-ikot muna rito sa campus for about 20 minutes kapag andito ka na, she smiled Simon, Heron. I miss you so much. Tama nga siya. Biglang nawala si Mang Lando. Wala rin siya sa paligid and hindi naman kami makikita sa loob ng kotse na to dahil tinted ang mga bintana. I sighed, hindi ka pa ba nagsawa kagabi, Lolita? Natatawang tanong ko sa kanya, nakailan na tayo kagabi, For your age, I could say that you don't get tired. Hinampas niya ang braso ko, don't brought my age here, muli niyang nilapit ang mukha niya sa akin. Ilang inches na lang ang layo ng mukha niya sa mukha ko, you know, I won't get tired for your body, Heron. Whenever my body was on the top of yours, we could done it all day long. Fine. If you say so, Di. I said closing my eyes. Naramdaman ko nang lumapat na ang labi ni Lolita sa labi ko. Hindi pa siya nakontento at umupo pa siya sa mga binti ko while her lips were kissing mine.
I felt her tongue teasing my mouth to open. I immediately welcomed her invitation. As soon as I opened my mouth, she bit my tongue. I pulled away. Ouch. How many times do I have to tell you that do not bite my tongue? She smirked. I'm so sorry, Heron. I can't help it, she said full of desire. Muli niyang idinikit ang labi niya sa mga labi ko. Mas maingat siya ngayon pero mas lumalim at mapupusok ang paghalik niya sa akin. She playing my tongue using hers when felt that she was touching the manhood. Naramdaman kong pilit niyang pinapasok ang kamay niya sa loob ng pantalon ko. Umayos ako ng pagkakaupo. Natigil ang paghahalikan naming dalawa. Yumuko si Lolita para tanggalin ang pagkakasinturo ng pants ko. When she was done unbuckling my pants, she undid in my zipper. Napangisi si Lolita sa nakita niya. Liloy crotch reached full boner. She pulled down Liloy brief and set the little monster free. I closed in my eyes when she held it. She stroked it slowly. Don't, pagpigil ko sa kanya, wag dito. Relax. I have tissue. You can release it here, she whispered while licking Liloy's ears. Just shook my head. Wala talagang pinipiling lugar si Lolita. Nasubukan na rin namin ang ganito nung minsang may company party kami. We did it on the woman's bathroom. Could you believe how wild she is for her age? She was now stroking Liloy's manhood slowly hanggang sa pabilis ito ng pabilis. Napapakagat na lang ako ng labi dahil sa ginagawa niya sa akin. She did few strokes until I felt that was about to come. I am about to, hindi ko na natapos ang sinasabi ko dahil mas lalong binilisan ni Lolita ang ginagawa niya. Naramdaman niya sigurong malapit na ako kaya inilapit niya na yung tissue. I released 5 shots on the tissue that she was holding. Nagpahinga kami ng ilang minuto hanggang sa muli niyang ayusin ang pants ko. That was insane, natatawang sabi ni Lolita at itinapon yung tissue sa may bintana. You were insane, sagot ko sa kanya habang hinihingal pa. You really were, napangisi ako. Hinampas niya ang braso ko, as if you did not like it, did you? Not bad, sagot ko at ipinikit na ang mga mata para magpahinga muna. Naramdaman ko na lang na pumasok na si Mang Lando at umandar na ang sasakyan. Paalis na kami ng parking lot nang muli kong buksan ang mga mata ko at ituon ang paningin sa labasan. Nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan. Isang white Mercedes-Benz. Kay Travis ba yun? Ganun kasi ang sasakyan ng ugok na yon. Muli ko sanang ipipikit ang mga mata ko nang makita ko si Travis na hinahampas ng isang babae. Napangisi na lang ako. Wala talagang pinagbago tong si Travis. Babaero pa rin. Dumating na kami sa studio para sa first shooting ng commercial. Bababa na sana ako nang bigla akong pigilan ni Lolita. Weloy. May lipstick ka pa, natatawang sabi niya sa pinunasan ang labi ko. There. Mauna ka na sa studio. Mag-retouch lang ako. I nodded, got it, sagot ko at isinuot ang shades ko saka lumabas na ng sasakyan. May mga fans palang naghihintay sa akin, kaya bigla silang nagsigawan nang makita ako. Mabuti na lang talaga agad silang napigilan ng mga guards, kaya mabilis akong nakapasok ng studio. Binati ako ng mga staff para sa upcoming commercial. Sir Heron, we have the problem po, napatigil ako sa paglalakad ng magsalita yung isang staff. I looked at her. Anong problema? Seryoso kong tanong. Si Emel Celi po kasi, hindi pa natatapos ang sinasabi niya nang makarinig ako ng isang matinis na sigaw ng isang babae. I don't like this outfit. Palitan niyo yan. Mukha akong manang sa damit na yan. Gosh. What a useless team. Sumilip ako sa pintuan ng dressing room niya, saka, bakit ganito ang script? Bakit mas marami ang lines ni Heron? I get it, he is a drop-dead gorgeous man and sexy and attractive. Pero hindi ko hahayaan na masapawan ako. Palitan niyo rin tong script, muli niyang sinigawan yun dalawang staff na babae, hindi niyo ba ako kilala? I was crowned as the ML Philippines this year. Umalis na nga kayo sa harapan ko. Mga tsaka. Alis. May attitude pala tong si Silly. Buti na lang sa beauty pageant siya nag-join. Puro beauty lang ang maipagmamalaki, ang ugali bagsak. Binuksan ko ang pintuan saka nagsalita. Hi, Silly. I greeted her. Napalingon naman sila sa akin.
Nagulat si Silly pero agad siyang umiti. Oh, hi there, Heron Babe, sabi niya habang kinukulot ang mahaba niyang buhok gamit ang kamay niya. Bakit ka sumisigaw? Just told these two stupid staff to get me another outfit and rewrite the whole scripts. Iritado niyang sabi, oh, ano pang hinihintay niyong dalawa? Pasko o pagganda niyo bago kayo kumilos? Lumayas na nga kayo sa harapan. Ang sasakit niyo sa mata. Napayuko yung dalawang staff at mabilis na naglakad palabas nang bigla ko silang pigilan. Don't bother getting her new outfit or rewriting the scripts, nakangiti kong sabi sa kanilang dalawa. Sir, kinakabahan nilang sagot. Pero po, what's the meaning of this, Heron? Naiinis na sigaw ni Silly sa akin. Napatayo pa siya. Ninisyan ko si Silly, you don't need to be an A partner for this commercial, Silly. Ha? Ele, nagtataka niyang tanong, bakit hindi? Ako ang napili dahil maganda ako at sexy. Ako ang perfect para maging partner mo. Sure, perfect ka. You've got the looks and the sexy body. But I am so sorry. Hindi ako nakikipagtrabaho sa babaeng puro panlabas na ganda lang ang meron. Having a beauty outside yet nothing inside is the same as having no beauty at all, Silly. Sabi ko, beauty doesn't describe your personality, but personality describes your beauty. So you're removing me to this commercial. You have no rights to do that, nagpupuyo sa inis na sabi niya. I have all rights, Silly. Before I signed the contract for this project, the management agreed to me to choose an A partner freely. I can even do this project with or without a partner. Nakangiti kong sabi sa kanya, now, I am rejecting you, in Mal Philippines. This is not fair. Malalaman to ng manager ko, nang gagalaiti niyang sabi, wala na kayong makikita na kasing ganda ko. There's no fair in showbiz, Silly. Showbiz composes of 30% talent, 50% looks, and 20% attitude. Your attitude sucks, sabi ko, hanapin mo na lang sa Google ang pakialam ko. Wala rin akong pakialam kung dalhin mo pa sa manager mo o sa Pangulo ng Pilipinas ang pagtanggal ko sa'yo. Now, if you excuse, pwede mo nang lisanin tong dressing room. Hinablot niya yung bag niya saka mabilis na lumabas ng dressing. Tinulak pa niya ako para makadaan siya. Mukhang galit na galit siya dahil sa pagpapahiya ko sa kanya. Like the hell care. I can't stand those women who possess shitty attitude. Just because she has a beautiful face doesn't mean she has all the rights to say rude to things to others. Sir, paano po yan? Wala na kayong partner. Saan po tayo makakakuha ng bago niyong partner? Hindi na po tayo pwede magpa-audition ulit dahil magagahol na tayo sa oras, sabi ng staff sa gilid ko. Ngumiti ako, don't worry. Mas nakilala akong mas maganda pa kay Silly. Isang kagandahan na hindi lang sa panlabas kundi pati na rin sa loob, sabi ko sa kanaalala yung mga kwento ni Mimi sa akin about dun sa babaeng nahimatay. Kinuha ko yung cellphone ko saka tinawagan si Mimi. Mimi, paki-forward yung number niya, sabi ko. Number nino, Heron, nagtataka niyang tanong. Nya, pagdidiin ko. Nya. Yeah. Ele. Ni Christine. Siya na ang kukunin mo para sa commercial. Talaga. Pero teka, paano si Silly? Long story, sagot ko, paki-forward na ang number niya, I'll call her. CJ. Shit. Kaka-excite. Ako magdadamit kay Christine, okay? Sure. Haha, natawa ako and I ended a call. After ng ilang segundo mabilis na naipasa ni Mimi yung number ni Christine. Siya ang perfect para maging partner ko sa commercial na to.